with all, this is an earnest opinion. Parang pinapakita na po ng Panginoon yung absurdity ng nangyayari na amidst the violence, this is the priority of the government. Kitang-kita eh. Juxtaposed against each other. Bala na ang nangyayari dito. Threatened na yung Senate. Impolitika pa rin ang inaatupag nyo. This is God's metaphor para tayo'y magising bilang isang bayan. Hindi daw. Kung hindi gobyerno talaga, doon talaga ako napaisip eh. Oo, kasi parehas, either way, parehas na gobyerno. Eh. Baka pinasuutan. Kasi ganun din doon sa KOJC, may pinasuutan ng pulis. I will try my best to be very fair to the President. It's very clear that he has made some wrong statements. So, let's put his heart first, assume it's in the right place. Misinformed siya. Tama? Pag hindi siya nag-take ng action, administrative action man lang, against the people who misinformed him, doon tayo magduda. Let's give him time to act on those. Dapat palitan ba si Matibay? Dapat. Pero nag-statement na kasi sila kanina eh, na yung state, syempre, alam mo naman, yung sinasabi ng USEC, yun din yung posisyon ng Malacanang. At ang sinasabi nila, yung tawag dito, NBI, walang ginawang masama. Hindi, alam naman natin na kaya may spokespeople ang presidente so that he has a chance to reprobate the statements. No? So, iintayin natin na, I would give it maybe a week maximum. Tingnan natin kung maglo-launch siya talaga ng thorough and real investigation. I also assume that the new Senate President will conduct their own investigation. So, you agree with Senator Imy's letter to the President? Oo. Dapat tanggalin yung tatlo. Sila Donggalo, di ba? Yung mga names na yun. Kasi nga, if they do not, pwede na siyang pagdudahan ng taong bayan. Kasi paano kung i-promote pa? siya eh. Di ba? Si Tory na-promote pa. Ang ganda talaga ng mga tanong ni Coach eh. Pag na-promote pa, talagang yan, alam na. Oo. Attorney, it's all about ano ba to? Sa tingin niya, it's all about impeachment. Kasi yung simula nung pumasok yung article of impeachment, doon na nagkagulo eh. Parang nagsuot na sila ng bulletproof. Parang ano bang, sa tingin mo dyan? Speaking of impeachment, syempre, alam naman nila na itatransmit yung articles of impeachment. Tapos, syempre, alam nyo rin naman na yung minority, sila yung sabik na sabik doon sa articles of impeachment. Pero, bakit una silang nagsipag-uwian? Yun pa yung ibang angulo eh. Hindi natin pwedeng sabihin it's all about the impeachment, pero hindi naman natin pwedeng sabihin it's not about the impeachment. It is definitely part of the equation kasi ano ba ang pinagkaabalahan ng gobyerno for the past 2 years? Hindi ba yan? And now that it has reached the peak, di ba, ito na yung tipping point eh, na naghahanap na sila ng 2/3, tsaka pa na-wrestle away sa kanila yung mayorya. So, paano namang hindi may kinalaman yan? Nandun po kasi kami nung araw na dumating si Bato sa Senado, nandun kami. At yung gulat po ng mga minority senators, makikita mo na mumutla talaga. First hand kong nakita yan. Tulala nga si Lacson. Hindi na Tulala. makatingin, oh. Tulala. Si Lito Lapid, di nakapagsalita eh. Hindi naman eh. Hindi naman talaga. Hindi, napagsalita. Napagsalita. Hindi, pero again, yung shock nila, hindi mo yan ma-act out eh. So they really did not know na mangyayari to. Kami po ang abogado ni Bato de la Rosa. We did not know he was coming. This is also our claim and this is the truth. We did not know he was coming. We did not know he was leaving. Pareho po, hindi namin alam because he is a police yan eh, strategist siya eh. Alam niya that he has to keep his strategy close to his chest kasi magli-leak eh. Yung huli namin pagsasama, Coach, totoo yan. Nung siguro mga 1 a.m. na yon, that morning na supposedly umalis siya, naghawak kamay kami na totoo. Dinasalan ko siya talaga ng kami, Holy Spirit kami. Kasi talagang nagdadasal kami together. Sabi ko, anong plano? I really leave it up to God, yung God's deliverance. Totoo niya pong sinabi yun. Aalis ka ba? Hindi. Kawawa tong mga senator pag iniwan ko sila. Yun po talaga yung sinabi niya sa akin. So, nung papasok ako sa Senate building kanina, doon nagsa ako ng mga reporter, yun din ang sinabi ko.
Kaya ngayon, may kumakalat na mga balita na parang we were part of the subterfuge. Hindi po talaga. Hindi namin alam. I would rather be called ignorant than to be called the part of the plan. Tsaka Hindi kung namin alam. tatakas ka, attorney, di ba may record ang OSAA na lumabas siya, may oras? Oo, yung mga lag. Oh, so ba't ka pa maglalag kung tatakas ka? Okay, exactly. Kasi nga, again, in the loose usage of the word takas, gusto nga niyang hindi siya ma-detect ng mga kalaban. Eh. So there was no announcement kahit sa kakampi. Yung anak niya hindi alam. Pero wise decision ba yun? Kasi kung nasa labas ka, baka safer ka sa loob. Saan Oh, mga... hindi ba magiging negative yung tingin ko dating nun kay Senate President? Kasi syempre, di ba? Kasi yun, sa ngayon, yung pag-alis niya, doon lalong uminit yung pagbaliktad nila ng sitwasyon. Eh. Tingin ko yung putukan was a defining factor. Because if they can do that, kasi unprecedented yung nangyari na yan. Kung pwedeng mangyari ang ganyang klaseng gulo sa isang napakasagradong institusyon, nakita siguro ni Bato that these guys will stop at nothing. Actually, na-realize ko din yan nung bakit siya parang lugi, bakit ka aalis, pinaglabang ka na nga ng mga tao. Pero naisip ko kasi, yung kay Pastor din, di ba, sumuko si Pastor kasi iniisip niya, madadama yung ibang tao ng mga taga kay OJC. Siguro naisip din talaga ni Bato na pag mag-stay pa siya doon, baka madamay pa yung iba. At saka at least now, alam na ni Senator Bato, yung nadaanan natin nung KOJ Susage, mas mauunawaan niya na tayo ngayon. Pero At nung ikaw, ibang attorney, senador. At nung ibang senador, mas maunawaan nila. Ikaw, attorney, kung halimbawa, tinanong ka niya o hiningi niya yung iyong opinion at sinabi niya na, attorney, aalis ako bukas, tatakas ako or lalabas ako. Anong, papayag ka ba bilang abogado niya? Pipigilan mo ba siya? Uulit-ulitin ko po ang napaka-basic legal fact na walang warrant against him. So, it's just like saying, uuwi na ako. O, di umuwi ka. Yun lang ang sasagot ko sa Pero kanya. safety yung safety, baka delikado ka sa labas. He was he was away in hiding for 6 months. He's very safe. Robin He was Padilla, very safe. attorney, Robin Padilla, dinadamay siya dito, siya daw ang nagtakas. And nakita daw siya sa isang VIP area or VIP lounge sa isang airport. So, na-contact niyo na po ba si Robin Padilla, Senator Robin, at Hindi. matanong tungkol dito? Hindi ko pa siya nakakausap. And again, kung kayo ang nag-a-accuse niyan, di patunayan nyo. Kasi as far as we're concerned, wala kami talagang alam. And I am not just saying that as a legal defense, ha? Alam ko, some people think, baka nagsa-strategy ako. Sinasabi ko po sa inyo, totoo. Wala kaming alam. Ako pa nagsabi kay Atty. Torion, dahil nauna ako sa Senate, mga 8, mga ganyan. Pagdating niya, sabi ko, boss, wala na yata si Bato dito, ha? Nahanap ko. Ba't din ninyo itanong doon sa kaibigan mo doon sa kabilang istasyon? Siya may alam lahat eh. Alam niya na meron doon sa lounge, ba't hindi niya ilabas yung picture? Alam nyo, next question na lang. Eto, next question. Kasi naratibo din nila ito eh. Bakit si Trillanes? Bakit si Senator De Lima? Senador din yun. Inaresto dati. Bakit hindi maaresto si Senator Bato para sa kaliwanagan na rin ng ating mga kababayan? Meron pong warrant of arrest dati kaila Enrile, kaila De Lima, kaila Trillanes. Locally issued by domestic courts. Ulit-ulit po di ba? Pero yung kay Bato po, walang warrant. At best, they had the subpoena. Pero And that's all they had, the subpoena for a local case, which they recalled. So wala na. That case was still active, pero wala na siyang obligasyon sumagot kasi wala na yung subpoena. May power daw kasi yung ICC. Sabi ni kanina, yung taga-kabila din, yung kaibigan mo, na kung saan daw nag-aral itong si Senator Alan Cayetano ng abogado dahil hindi niya alam yung grounds ni Senator Bato at yung power ng ICC warrant of arrest. Kahit ano pong legal gymnastics ang gawin nila, wala pong warrant. Hindi pa po natatransform into a local warrant. Kahit ano po gawin nila. Puntahan natin yung spirit of the law. Okay? Ang spirit po of the law is nagkaroon ng ICC to try crimes
na yung genocide, crimes against humanity, di ba, and other crimes against humanity, against international humanitarian law. No? With the purpose being na pag hindi gumagana ang isang judiciary sa isang bansa, tsaka lang pupunta doon. No? With the consent of the states. Yun po ang spirit ng law na yan. So, nililito lang nila eh. Nililito nila, pinagugulo na ng pinagugulo. They keep invoking Section 17 of RA 9851. Mali din po yung pag-invoke nila dyan. Ayoko lang kasi pahabain dahil it's a very boring topic. Pero ang suma total niyan is, wala po tayong obligasyon na mag-surrender ng tao doon. At wala rin karapatan ang gobyerno na isurrender si Bato na hindi dumadaan sa judiciary. Ang gustong gawin ng executive ay i-bypass ang judiciary. Ganyan po kasimple ang nangyayari. Yung executive gusto mag-surrender bypassing the judiciary. Tulad nung ginawa nila kay Pag PRRD. ginawa po nila yan, it will set a precedent that all cases na fina-file sa international courts will be strictly political. Strictly. Wala na pong dadaanan na calmer heads and mga wiser and more educated judges. Hindi na dadaan doon. Short circuit po ang sistema ng buong bansa natin. At pagdating po ng panahon nyo, pag kayo naman po ang nandyan sa kabila at may gusto nang magpadala sa inyo sa ICC, hindi rin ako papayag. Because as an officer of the court, mali yan. May chances pa ba na ma-abolish itong batas na ito? Or ano na lang? I think it should be amended. And now that sila Alan are there, I think they will probably reconsider that. Pero hindi naman siya kasi i-amend to change its spirit. It will be amended just to clarify it. I-clarify lang na ito yung steps na dadaanan. Nadadaan yan sa Philippine Center on Transnational Crimes, dadaan yan sa korte, may 20 days dito. Linawin na nila. Pero hindi ba mas okay na yung Supreme Court mismo ang magkaroon na ng desisyon dyan na matapos na yan kasi magsusunod-sunod yan eh. We pray for that. The most ideal situation is mag-release ang Supreme Court ng kanilang desisyon, step 1. Step 2, yung legislative branch ay baguhin yung batas according to the decision. O di, tapos. May kapangyarihan ba si Marcos na ipa-stop tong warrant of arrest kay Senator Bato? Napakalawak po ng kapangyarihan ng Pangulo ng Pilipinas as Rodrigo Duterte demonstrated. Kahit ano sabihin ng presidente na susunod. Yes. Pwede niyang i-atras yan, tapos. Affidavit of desistance, tapos. Tanggal ng witness, tapos. By order of the president, tapos. Kaya nga Eh, niya yung mag-pardon mo, di ba? Kaya nga niya mag-pardon eh. Eh yung attorney, yung mga nanggulo sa Senado, kayang-kaya niya bang ipatukoy kung sino yung mga yon? Ipatukoy? Oo din. Oo din. Yung kasi ang lakas ng kanyang mga investigative arm. Napakalakas din. Pero yung ipakulong, siyempre that's another matter. Dapat dumaan pa rin sa korte. Lali, ako, concern ako kay Senator Bato eh. Di ba, wala na sa Close kayo, ha? Sobrang Okay, close sige, kami. sige. Alam mo yung pagmamahal ko sa kanya, di ba? Alam ko mag-away na ako sa mga sinaulo sa Facebook, di ba? Pero anyway, wala na si Senator Bato sa Senate. Ang kinakabahan ako, paano pag pumasok siya? May hirapan siyang pumasok. Maraming nakabantay sa labas. Paano kaya? We are really humbly praying before the Supreme Court to to grant the reliefs that we have prayed for. Kasi pag lumabas po talaga, it changes everything. It changes everything. Baka makapasok na siya, it will calm down the police, at kahit pa paano, magkakaroon ng active resistance. Yung word of the president, can you rely on that? Na sinabi niyang no arrest will happen. Hindi No ba arrest. pwedeng gamitin ni Bato yun na... Pero ginawa rin niya Sa kasi Duterte na tayo, Oo, sir. eh. Mahirap. So, sinungaling si Kaya Marcos. hindi rin talaga kumpiyansa si Senator Bato kahit na nagsabi na sila na walang arrest, hindi talaga siya kumpiyansa. The Because it difference po happened between before. the executive and the judiciary, ang judiciary po, pag nagbigay ng salita, kailangan talagang masunod. Unang-una, hindi naman iisa 15 sila. It is an order, it is a decision, nagiging parang batas. Pag presidente po, ibang-iba Pwede siyang magsabi ng public pronouncement, pero iba gawin ng mga ahensya niya. So that's the big difference.
How about the investigation attorney? Sa Senado, gagawa rin sila ng hiwalay na investigation. Malamang mabublue ribbon yan. Tapos ngayon, sa Senado, may minority, may majority. At ang balita kanina, during the press con sa Malacanang, ang hawak ng isang investigasyon ay si Director Matibag. Kumusta naman ito yung credibility? Ano ang magiging pro and cons ng investigation doon sa kapila? Kasi walang check and balance doon eh. Dito sa Senado, meron eh. Kaya nga po, we believe in the Senate right now. Lahat naman tayo, we agree that Senator Alan was put there by God for a good reason. No? So we hope it balances what the executive branch is doing. Now, I am not accusing Matibag of anything. Pero ang sa akin, it is a clear conflict of interest to try something wherein you are also the accused. So napaka-improper ng appointment. So, siguro, in fact, pwedeng questionin yan before the Supreme Court, I feel. Because it is clearly a grave abuse of discretion to appoint someone to investigate himself. May bagong Nakakapagtaka rin, no? Sige, sige. Nakakapagtaka rin, attorney, na kahapon na nangyari to, wala pang 24 oras, may report na sila kagad. Meron silang nire-report sa tao. Hindi ba irregular yan? Highly irregular. It's not so much a real incident report as it is a PR management, crisis management. No? So, I would rather wait for the official reports ng PNP. Yes. Di ba? And then meron pang CIDG. And yes, report na rin ng NBI, sure. Sure. At paghambingin natin at tingnan natin kung ano yung mga facts. Kasi may lalabas dyan na totoo. Kasi meron ako nakita bago tayo magsimula statement ni Senator Alan Cayetano na sa 11 na sinabi ni Matibag daw, sa 11, sa 10 sinabi, 11 ang mali. kaya medyo nag-aalala ako sa investigasyon na yun Parang pangako ni Marcos, no? Sa 10 pangako niya, 20 mali. Mas malaki. Parang ganun. That's why I'm focusing on the Senate. Yun po ang meron tayo ngayon So doon tayo mag-base. doon tayo. Since we are focusing on Senate, pumasok yung impeachment. Ano ang mauuna? Sa tingin mo? Actually, para sa akin, dapat mauna talaga mag-appoint na sila ng mga liderato sa mga sa mga komite. komite. Kasi hindi pa they were declared vacant, di ba? Tapos hindi pa naman nila naaasikaso. So right now, as suggested by Senator Lacson nung isang araw, to declare them in holdover capacity, ibig sabihin, yung mga dating chairman pa rin. Ang chairman until replaced according to, I think, Section 19 of the Rules of Senate. Something like that yung narinig ko. So, dapat madaliin po ni SP yun. Kasi hindi aandar ang mga komite because they cannot keep acting as a plenary. If they keep doing that, one by one lang ang pwede nilang itakel. Impeachment lang, hindi pwede yung investigation sa police. Kasi walang komite. So, unahin nila yung committees. Hindi kaya ma-accuse sila na delaying na naman? No. That is the first step in actually acting as a Senate. Kasi ang hirap gumalaw kung plenaryo ng plenaryo. Sipin mo kung may babaguhin silang batas na maliit lamang. Kunyari, declaring a school, something. Kunyari ganyan. Plenaryo pa. Siyempre, kailangan may committee na on education. Anong nangyari nung time na kasi nakita ko sa news habang nagpuputukan, doon ipinapasok yung impeachment, article of impeachment. Anong pakiramdam nyo doon? Bakit ginawa yun? Kalagitnaan ng aksyon, biglang may pumapasok na maleta. Ako, I really believe this is an act of God, sir. With all, this is an earnest opinion. Parang pinapakita na po ng Panginoon yung absurdity ng nangyayari na amidst the violence, this is the priority of the government. Kitang-kita juxtaposed against each other. Bala na ang nangyayari dito. Threatened na yung Senate. Impolitika pa rin ang inaatupag nyo. This is God's metaphor para tayo ay magising bilang isang bayan.